Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang buong figure ni Lin ay binabalot ng makapal na hangin na halos hindi na makita ang katawan ni Lin. At ang hangin na ito ay may kasabay ng pagsabog ng kuryente sa bawat pag-ikot ng hangin sa katawan ni Lin. At ang hangin ay sobrang lumakas. At si Master Ken dahil ito ay malapit kay Lin. Si Master Ken ay tumilapon papalayo at ito ay bumangga sa malaking bato. Sa pagbangga ni Master Ken sa malaking bato, ito ay agad-agad na samuka ng dugo. At nakita nila matandang Lost at General Oliver ang nangyari kay Master Ken. Agad-agad na kumilos si General Oliver at si matandang Lost ay sumigaw ng malakas at sinabi, "Ken!" Sigaw ni matandang Lost. At si General Oliver ay mabilis itong nakarating kung nasaan si Master Ken. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Haring Ken, ayos lang ba kayo?" sabi ni General Oliver kay Master Ken. At si General Oliver ay nag-deploy ng isang matibay na pagbuo ng kalasag upang protektahan ang kanyang sarili at si Master Ken sa mga batong nagsisiliparan dahil sa lakas ng hangin na nagmamula sa lakas ng spiritual ni Lin na tinataglay na kanyang nailabas dahil sa sobrang pagkalungkot. At ganun din si matandang Lost, agad itong kumilos at medyo lumayo at mabilis din itong gumawa ng isang protection shield. At ang tatlo na sila General Oliver, matandang Lost, Master Ken ay labis na nakatingin at hindi makapaniwala sa lakas ni Lin na tinataglay na ngayon. At ang buong kalupaan ay yumanig lalo na sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf. Ang yanig ay labis nilang naramdaman. At sa hindi kalayuan, ang mga kasundaluhan sa hanay ni General Oliver na nasa loob na din ng imperyo ng lahing elf ay labis din nilang naramdaman ang lakas ng spiritual na tinataglay ni Lin sa mga oras na ito. At ang sobrang pagyanig ng lupa ay labis na nakapagbigay takot sa mga ito. Ngunit, hindi nila alam kung kanino nagmamula ang sobrang lakas na spiritual na kanilang nararamdaman. At ang mga kasundaluhan ay labis na nakaramdam ng takot sa kanilang mga dibdib. At si Marshal Kevin ay agad na pinatigil ang kanyang kabayo nang maramdaman nito ang sobrang lakas na spiritual. At nang matanaw niya sa hindi kalayuan ang hangin na para bang isang buhawi na may kuryente na pumapalibot. At si Marshal Kevin ay nakaramdam din ng sobrang kaba sa kanyang dibdib nang maramdaman at makita niya kung gaano kalakas ang spiritual na ito. At ganun din ang mga kasundaluhan sa kanyang likuran na patungo kung nasaan sila Master Ken, matandang Lost, General Oliver at Lin. At ganun din si Sophie. Ito ay malapit na kung nasaan matatagpuan ang libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahing elf. At si Sophie ay napatigil din sa paglalakad bago ito pumasok sa gate ng libingan. At si Sophie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Kanino nagmamula ang sobrang lakas na spiritual na aking nararamdaman ngayon?" Ang spiritual na iyon ay nasa direksyon kung nasaan sila Master Ken at Lola Lost. At bakit nagkaroon ng isang buhawi na may kuryente roon? Dahil ba sa spiritual na aking nararamdaman kaya lumabas ito? Sabi ni Sophie sa kanyang sarili na may pagkatakot. At si Sophie ay biglang may naisip at sinabi, "Huwag mo sabihin na nanggaling sa anak ni Master Ken na si Lin ang spiritual na aking nararamdaman. Ang nakakatakot na spiritual na aking nararamdaman ay posibleng ang kay Lin ito nagmamula. Baka nalaman niya na ang totoong nangyari dito sa imperyo at ang pagkamatay ni Miss Yui na kanyang tinuturing na malapit na kaibigan at kapatid ay napaslang din.
Kaya ang babaeng anak ni Master Ken na si Lin ay naglabas ng nakakatakot na spiritual dahil sa galit at lungkot na nararamdaman nito. Nako, bakit gano'n na lang kabilis na napalakas ng babaeng iyon ang kanyang spiritual na lakas? Sobrang nakakatakot na ang kanyang spiritual na tinataglay. Paano niya nagawa ito? Kung ganito na ang lakas na tinataglay ni Lin, mukhang hindi ko magagawa na matalo ito. Ano ang dapat kong gawin? Hindi pwedeng malayuan at mahigitan ng prinsesa ng mga normal na elf ang aking spiritual na tinataglay na nagmula sa aking ina. Ngunit, may hindi pa akong nalalabas na spiritual na lakas na tinataglay na nagmula sa aking ama. Kailangan ko na itong mapag-aralan paano ko ito mailalabas. Kailangan ko malinang na ang spiritual na aking tinataglay na nagmula sa aking ama na hari ng mga demonyo. Kung malabas ko ang totoo kong spiritual at ang buo kong tinataglay na spiritual na nagmula sa aking mga magulang, baka mahigitan ko pa ang lakas na mayroon itong si Lin ang prinsesa ng mga normal na elf. Subalit, kailangan ko muna ito mapaghirapan. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili na may galit sa kanyang puso. Habang nakatingin sa direksyon kung saan natatanaw niya ang malakas na hangin na umiikot na may kasamang kuryente. Habang si Sophie ay nakakaramdam ng galit dahil sa pagkainggit sa lakas na mayroon na si Lin. Samantala, kung nasaan sila Master Ken, General Oliver, Matandang Los at si Lin. Ang buong lugar ay halos hindi na makita dahil sa mga alikabok na gawa ng sobrang lakas na hangin na pumapalibot kay Lin. At si Lin sa mga oras na ito ay parang isang baliw. At sa mga oras na ito si Lin ay sumisigaw at sinasabi, "Yui, ipaghihiganti kita. Papatayin ko lahat ng mga nilalang na nagmula sa lahi ng barbarian. Uubusin ko ang kanilang buong lahing barbarian. Gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa lahi natin elf lalo na sa iyo. Patawad Yui, alam ko sa mga oras na iyon, ikaw ay humihingi ng tulong mula sa akin. Patawad kung wala ako sa tabi mo para maprotektahan ka. Patawad kung wala ako sa mga oras na ikaw ay malapit na sa kamatayan. Patawarin mo talaga ako Yui." Sabi ni Lin. At ito ay naglakad ng dahan-dahan. At ang buhawi na nakapalibot sa katawan ni Lin ay unti-unti nawawala. Subalit ang lakas ng spiritual na nakabalot parent kay Lin ay nakikita at nararamdaman parent ng lahat ng nasa loob ng imperyo. Si Lin ay wala ng pake sa mga nakapaligid sa kanyang na sila Master Ken, Matandang Los at General Oliver. At si Lin ay nagpatuloy sa paglalakad patungo kung saan makikita ang main gate ng imperyo. Si Lin ay balak na lusubin mag-isa ang lugar ng mga barbarian. Samantala, nakikita ni Master Ken ang paglalakad ni Lin. At si Master Ken ay mabilis na nag-utos kay General Oliver at sinabi, "General Oliver, iwan mo na ako. Ako ay nasa ayos na sitwasyon. Hindi naman ako nasaktan. Subalit salamat sa iyo. Ngayon General Oliver, kailangan mo pigilan si Lin. Alam ko ang nasa isip ng bata na iyan. Alam ko na nais nitong maghigantay sa pagkawala ni Yui dahil sa ginawa ng lahi ng barbarian. Kilala ko iyan si Lin, ang aking anak. Nais niya ngayon hanapin at puntahan ang imperyo ng mga barbarian. Kaya General Oliver, pigilan mo ang aking anak." Sabi ni Master Ken sa nag-aalala na tono. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay hindi nakapagsalita saglit. Ngunit, si General Oliver ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, "Nako. Mapipigilan ko ba si Prinsesa Lin sa mga oras na ito? Sa kanyang tinataglay na spiritual ngayon mukhang mahirap itong gawin. Ngunit, kailangan ko itong gawin dahil ito ang inutos ni Haring Ken. At para din ito sa magiging kaligtasan ni Prinsesa Lin. Kaya dapat ko talagang gawin ito. Hindi ko rin siya hahayaan na makaalis sa imperyo na ito. Upang tumungo sa lugar kung nasaan ang lahi ng mga barbarian." Sabi ni General Oliver sa kanyang sarili. At si Master Ken ay muling nagsalita at sinabi, "General Oliver, kumilos ka na. Hindi maaari umalis ang aking anak para tumungo sa ating mga kalaban mula sa lahi ng mga barbarian." Sigaw ni Master Ken. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, "Masusunod Haring Ken." At si General Oliver ay mabilis niyang nilabas ang buo niyang spiritual na lakas. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Haring Ken, kung maaari ay ipikit nyo na muna ang inyong mga mata. Hindi ko mapipigilan si Prinsesa Lin kung hindi ako gagamit ng aking spiritual. At ngayon palang Haring Ken, humihingi na ako ng tawad kung may masaktan sa amin dalawa ni Prinsesa Lin.
Subalit kailangan ko gawin ito upang mapigilan siya sa kanyang binabalak. Haring Ken, humihingi ulit ako ng paumanhin kung hindi ko rin mapigilan si Prinsesa Lin. Dahil sa kanyang tinataglay na spiritual ngayon ay napakalaki ng agwat nito sa aking spiritual. Ngunit gagawin ko lahat upang mapigilan siya. Sabi ni General Oliver. Nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi. Nauunawaan ko, General Oliver. Basta gawin mo lahat upang mapigilan ang aking anak sa pag-alis ngayon sa ating imperyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!